imagine mo yan, kung maririnig mo yon, nasa table kayo ng kainan, magse-celebrate ng Passover. Actually, ang Israelites po ay nagse-celebrate ng Passover noon in remembrance of what God did before the old people, no? Old saints, doon sa Egypt. Yan po nangyari ang Passover. Ano po ba yung Passover? Yung nilampasan sila ng kamatayan. Lahat ng panganay, sabi ng Panginoon noon kay Moses, sabi mo kay Pero, palayain niya yung Israel para sumamba. Pero nagmatigas si Pero. Ang nangyari po, inutusan niya si Moses, sabihin mo sa mga Israelita, magpatay ng kung anong kaya nilang patayin, kung ito may baka or tupa, at ipahid ito sa kanilang doorpost. No? Papahid yung dugo sa doorpost. Then after that, nung pinahid na po, dumating yung spirito ng kamatayan, the angel of death. At lahat ng walang pahid na dugo ay namatayan. Yung pinaka-importante sa kanila, no? Yung lalaki na panganay. Kasi po sa kanila, sa kanilang kaugalian at yung kanilang costume, yung mga lalaki ay talagang may place in their family. Lalo na yan, dito sa Middle East, alam yan, yung mga lalaki ang importante sa pamilya. Yung mga babae, wala, parang yan lang kayo. Pero not in the Lord, no? Not in the Lord's kingdom. Lahat pa tayo pantay-pantay. Kaya may mga nakikita kayo, mga babae, kung tumatayo, naglilid. Dati po sa kanilang panahon, walang ganon, hindi po pwede. Kaya kung babasahin natin yung Old Testament, makikita natin dyan, mostly, yung patriarchal period, puro lalaki ang binabanggit. No? Isaac, Abraham, puro lalaki. No? Bibihira lang tayo makakarinig na o makakabasa na ang babae may pwesto. At yun nga, kung natatandaan ninyo si Ruth. No? Si Ruth ay, sino yun? Naalala niyo ba kung nagbabasa pa kayo ng storya ng Biblia? Si Ruth po ay pinanggalingan ni David. Yan. David, no? Si Ruth. Diyan kay Ruth na yan, naging lahi din. At lumabas si Joseph, no? Yung tatay ni... Sino si Joseph? Hindi yung dreamer, ha? Dreamer sa Old Testament. Yung New Testament, Joseph, yung asawa ni Maria, na magulang ni Jesus. Unang panahon. So, to make the long story short, ito po si Jesus. Alam niya. Kaya kung yung leader ay buksan ng Panginoon yung mata, sabi niya, itong si kapatid na ito, ipagkakanulo pa niyan. What will happen to the fellowship? Ang pamagat po ng ating pag-uusapan ay fellowship, which Jesus started. Ganito po niya dinisenyo yung fellowship. Amen. Hindi po ito katulad ng samahan sa labas na walang Kristo, walang Diyos. Pero ito po yung fellowship. Pag-aralan natin kung ano ito. Kung ano ang mga halimbawa ng Panginoon na iniwan niya sa atin. Una, Jesus' example of fellowship. Number 1. Sa verse 20 and 21, yan po yung sinabi. When evening came, Jesus was reclining at the table with the 12. Yan, secret door. Yan yung sila-sila lang. Parang katulad nito. Tapos reclining at the table, mamaya gaganapin natin yung in remembrance of what He did on the cross. And they were eating, He said, truly I tell you, one of you will betray me. Yung isa sa inyo ay pagkakanulo ako. Ay
nakakanulo si pastor. Pastor, bawa, nandun kayo sa Villa. Ano pangalan ng Villa? Villa 13. Kung sa Pilipinas yan, malas yun. Pero dito, walang malas-malas dito. Yung 13 is kasama. Yung sa ibang bansa, walang number 13 na floor. Walang 13, no? Bawal. Takot sila. Hindi pala bawal, takot. Kasi pag 13, Friday the 13, sumpayan. Pero hindi po ganun. Sa Panginoon po, walang number na walang lugar na delikado. Delikado is pag nasa labas ka ng presensya ng Diyos. Para po sa bawat isa sa atin, pagpatuto kanina ni Santa, no? Talagang kahit na nasa gitna ka ng delikado, basta kasama mo ang Panginoon, basta hindi ka bibitaw. Kahit na gaano katindi yung problemang darating, huwag ka lang bibitaw sa Panginoon, hindi ka niya pababayaan. And that is true. And dito po sa pinakita ng Panginoon, despite of Judas would betray him, and Jesus included him in intimate gathering. Jesus ay sinama pa rin siya. Ano yung fellowship? Hindi lahat lang nasa fellowship mga totoo. Minsan po, yung isa o dalawa, nandiyan sa fellowship, nakatingin, maawit, pero may ibang iniisip. Salamat sa Diyos, walang ganito dito. Amen. Amen. And sharing a meal, to demonstrate yung love and grace ng Panginoon. Sa fellowship po, iba-iba yung ating pinanggalingan, iba-ibang kultura. Pero salamat sa Panginoon sa kanyang kapangyarihan, ginather niya tayo sa isang lugar to have fellowship. At sa fellowship na yan, sa laman ng fellowship na ito, merong love. May love ba kayo sa isa't isa? Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Mukha bang kaibig-ibig yan? Okay? Or handa ba kayong mahalin siya? Amen? Although difference tayo, although iba't ibang kultura, iba-iba yung pagkakasilang sa atin, iba-iba yung ating pinagisnan, pero sinama-sama tayo ng Panginoon. Amen. And He wanted to